Pagkatapos nila ng lunch ay sa Albano Hotel din sila tumuloy para sa inspection ng mga sinusupply ni Mr. Corpus. Inabot din ng halos 2 oras ang meeting na hindi niya maintindihan kung bakit pa siya isinama gayong wala rin naman siyang naging kontribusyon sa usapan ng dalawa. Pagkatapos nila sa hotel sa Parañaque at sa Pasay naman ito nag-inspection at ang kasunod ay sa Makati. Inabot sila ng alas 8 dahil sa traffic. "Did you tell Lucas na hindi na matutuloy ang dinner nyo?" Tanong ni Ezekiel habang pauwi sila. "No, hindi pa naman ako oo kanina. May ibang araw pa naman," wika niya para inisin ito. Alam niyang sinadya ng binata na isama siya sa iba pa nitong lakad para gabihin sila. "You promise to come home early tomorrow para magkaroon ka ng time para kay Ethan." "Wala akong sinabing ganun, Ezekiel. Kung inaalala mong pagkawala ko ng panahon kay Nathan, dapat hindi mo ko ginawang empleyado sa kumpanya mo." "This wasn't my plan in the first place," sagot ni Ezekiel. "Hindi ko hinihingi ang buong oras mo para kay Nathan. If you wish to go out on a date with Lucas, then feel free to go." Tila pagalit naman itong sabi saka hindi na muling nagsalita. Pagdating nila sa bahay, halos alas 9 na. Sinilip ni Hannah si Nathan sa kwarto ni Ezekiel pero mahimbing ng tulog nito. Tumuloy siya sa kwarto at kagad inihiga ang katawan dahil sa pagod. Wala pang 5 minuto, hinila na siya ng antok. Naramdaman niyang may humaplos sa mukha niya pero hindi siya nagmulat ng mata. She must be dreaming, and in her dream was the man she had been longing for a long time, caressing her face and teasing her lips at the same time. It seemed real. Kung ang basahan ay ang init na nararamdaman niya mula sa kamay nito na naglalanda sa labi niya. She swallowed a lump in her throat, anticipating a kiss to follow through. When that man finally claimed her lips, she responded with hunger. Sa panaginip niya ikinawit pa niyang mga braso para bigyan to ng laya na hagkan siya ng mas malalim. And he did. Lumipat ang halik nito sa punong tenga niya na nagdulot ng kilitit init sa buo niyang katawan. Naglakbay din ang mga kamay ni Ezekiel na humahaplos sa kanya na nag-iiwan pa rin ng init sa bawat malandasan nito. Nang maramdamang bumaba pang halik nito sa leg niya ay napamulat siya at napatingin sa lalaking halos nakapatong na sa ibabaw niya. "Zeke!" Agad ni Hannah itong tinulak at isinarang ilang botones na natanggal na nito sa parteng dibdib niya. "You were responding to my kisses." Tila paninisin itong sabing ikinainis niya. "I thought I was dreaming," depensa ni Hannah. Ito naman ang napakunotang noo. "Were you dreaming of me or another man? It's none of your business. Bakit ka nasa silid ko? To check on you. Nakatulog ka kaagad ni hindi ka pa nakakapagpalit ng damit. Mapupulmonya ka kapag walang aircon dahil malinsangan ng panahon. Malaki na ako, Ezekiel. You don't have to check on me." Imbis na malalim ng tulog ko'y nagising mo pa. Pagalit ni Hannah na sabi. "You're wrong. Kung hindi kita chinek dito'y magigising ka pa't mapapaisip kung paano magkakatotoo ang panaginip na yon. Now I know that I have to check on you every night." Nakita ni Hannah ang kasiyahan sa mga mata ni Ezekiel na lalo niya ikinainis. Binuksan itong aircon at bago ito lumabas ay may pahabol pang salita. "Your lips are still sweet as I remember then, sweetheart." He winked at her before finally closing the door. Halos ihagis naman ni Hannah ang unan sa pinto sa inis at pagkapahiya. Sandali siyang napatunganga nang maisip ang nangyaring paghalik ni Ezekiel sa kanya. He was confusing her again. Kung pagnanasa lang pag-uusap ay meron pa rin ganong damdamin si Ezekiel sa kanya, katulad pa rin ng dati. She wouldn't forget how passionate and fiery he was every time they made love. Ganon pa rin ang paraan nito ngayon at pansin rin niyang pilit siya nitong nilalayo kay Lucas. Kung hindi ito ikakasal na pwede na niyang isiping may pag-asa pa sila magkabalikan. But then, he could give her wrong signals. O baka sanilan talaga tong pagsabayin ang dalawang babae sa buhay nito. She would never allow him to do it again for the second time. Tumayo siya at nagtungo sa banyo para maligo at magpalit ng pantulog. Nasilip niya ang orasan na halos alas 12 na. Kung gaano to katagal kanina bago nito naisipang hagkan siya ay hindi niya alam. She has to remind herself to lock the doors all the time if she wants to keep her sanity intact. Walang silbi ang 2 taon para kalimutan ng dating kasintahan. Time heals all wounds.
Napatawad niya na to sa sakit na naiidulot nito sa kanya dati na siyang dahilan para malaglag ang bata sa sinapupunan niya. Pero bakit ang pagmamahal niya rito ay hindi naman nawala? Pagbalik ni Hana sa kama ay narinig niya ang pagtunog ng telepono na nasa bag niya. Kinuha niya yon at binasa kung sino man ang nag-send ng text. Napasa po siya sa noon nang mabasa kung kanino yon galing. Keep on dreaming me, sweetheart. One day, your dream will come true, Ezekiel. Dahil inis ay nireply naman niya ito. In your dreams. Ibinato niya ang telepono sa paanan ng kama saka nagtalukbong ng kumot para makakuha ng tulog. Halos inabot pa siya ng 1 oras bago tuluyang nakatulog at dahil madaling araw na si Hanang nakatulog ay tanghali na siyang nagising. 8:00 nang lumabas siya ng silid. Nakita niya nakabukas ang pinto ng silid ni Ezekiel na naglalarong pamangkin sa mini playpen sa sulok na bahagi ng silid. Bahagya siyang kumatok at agad namang sumalubong si Ethan. Mami, Hana! Nagulat naman ay hindi ni Hana sinalungat ang pagtawag nito na mami sa kanya. Pero noong nasa Ilocos sila ay auntie ang tawag nito sa kanya. How are you, sweetie? Umupo siya sa rubber mat, tinawakan ng ibang laruan nito at nakipaglaro sa bata. I'm fine, mommy. Daddy said we will go on Enchanted Kingdom on weekend and I am excited. Baka sa mukha nitong excitement pero sa isip ni Hana ay isa na namang panlalamang sa kanya ni Ezekiel. Hindi nito tinanong kung pwede siya sa araw na yon. Bumungad si Ezekiel mula sa banyo ng bagong paligo tulad ng dati nakatapis ito ng tuwalya habang tumutulo pang tubig mula sa buhok nito. Tinungo nitong pinto saka isinara. Bakit kailangan mong isara ang pinto? She asked defensively. Hindi mo gugustuhin pagpiyastahan ng makatulong ang katawan ko, sweetheart. This is for your eyes only. Nangingiti ni Ezekiel na wika. Aside from being an executive, you're also a model, Ezekiel. Natural mo nang pinangangalandakan ng katawan mo. I only accept print ads. Hindi nila nakikita ng personal at lalong hindi nila nahahawakan. Yumuko ito tinaas sa mukha niya. While you touch and even tasted it. Pinamulahan siya ng mukha at kaagad na binawi ang pagkakahawak nito sa mukha niya. Nag-almusal ka na ba? Tanong ni Ezekiel habang palakad-lakad sa silid. Hindi pa, isasabay ko na si Nathan pagbaba. Tumayo si Hana at inakay ang bata palabas ng pinto. Nakita niya nakangiti pa rin si Ezekiel at naaliw na, halata niyang pag-iwas. Pagdating nila sa komedor ay pinagtimpla ni Hana ng gatas si Nathan at sinandukan ng pagkain. Ilang sandali pa'y bumaba na rin si Ezekiel na nakasando at boxer shorts. Kahit nakadamit na ito'y bakas pa rin ang muscle nito sa dibdib. Pati na rin ang natatakpang boxer shorts nito. Hindi ba akong dapat na mag-blush? Tudyo nito sa kanya na tila nabasa nitong nasa isip niya. Kumain ka na, malamig ng pagkain. Tanging naisagot ni Hana. Daddy, if we go to Enchanted Kingdom, will I see Mickey Mouse? Tanong mang bata sa ama. Of course, you can take a picture with him. Sagot nito sa anak. May schedule na pala ako nang wala akong kaalam-alam. Seryoso ni Hana na wika kay Ezekiel nang maalalang hindi mo na siya nito inabisuhan. Yun sanang pinunta ko sa'yo kagabi pero hindi ko na naitinuloy. Para hindi maputol ang panaginip mo. Alam niyang may laman ang sinasabi nito kaya hindi na siya sumagot. Did you have a dream last night, mommy? Tanong naman ng batang nakikinig sa usapan nila. Yes, sweetie. I had a bad dream last night. Wika naman ni Hanang hindi inaalis ang tingin kay Ezekiel. You should sleep with us then. Solusyon ng batang kinahalakak ng binata. Lalo naman siyang nanggalaiti sa inis. Pwede ba siyang matulog sa room natin, Daddy? Tanong pa ng bata sa ama. No baby, that was just last night. It won't happen again. Sala ni Hana sa pagsagot ni Ezekiel. You can't be sure. Pahabol namang komento ng binata. Don't worry, sweetie. I promise Mommy Hana to check on her every night so she won't have any bad dreams. Pangako naman ni Ezekiel sa anak. Tinapos ni Hana ang pagkain at iniwan ng mag-ama sa komedor. Umakyat siya sa silid at naligo. Paglabas niya naghihintay na si Ezekiel sa kanya para isabay siya sa opisina. Pagdating nila sa Albano Corp ay naghihintay ng mga paperwork sa table niya. Dahil halos wala siya sa maghapon kahapon, dapat ay hindi ako sumama kay Ezekiel. Saad ni Hana sa sarili. Nagtataka nga ako kung bakit kanya isinama. Never naman akong sumama sa mga meetings outside this building.
Ginawa niya yon para ilihis ako kay Lucas, Shari. He's jealous, kahit kahapon napansin ko kagad yan. So we are back to square one, pag-aanalisa niya. Paiibigin niya ako muli, pero magpapakasal siya sa iba. The same Ezekiel na I knew. Naiiling na sabi niya, speaking of his wedding. Dahil naikwento mong nakaraan niyo, naging curious ako. Ayon sa mga balita dito sa opisina, ipakakasal lang siya sa kaibigan ng pamilya. So wala talaga silang relasyon. Arranged marriage lang. Alam mo naman ang mayayaman. Kahit ano pang dahilan ng pagpapakasal nila, hindi ako dapat ma-in love sa kanya, Shari. Paano kung mahal ka pa niya? Sa tingin ko mahal mo pa rin siya. Nang iwan ko siya noon, hindi ko na naisip na magkakabalikan kami. Tulad ng sinabi ko, babalik ako ng Singapore. Sayang naman, kinikilig pa naman ako sa sukatan niyo ng tingin kahapon. Tila kinikiliting wika ni Shari. May isang buwan ka pa para pigilan siyang magpakasal sa iba, Hana. Sige ka, baka sa huli ka magsisi kung kailan kasal na siya. Sandali si Hanang napaisip sa sinabi nito. Masakit marinig na ikakasal na ito sa iba at lalong masakit kung magkakatotoo na iyon. Pero siyang umalis at nang iwan sa binata. Her pride kept her from admitting the truth that she still loved him and has forgiven him. Hindi naman niya pwedeng panghawakan ang mga paghalik nito sa kanya para masabing mahal pa rin siya ni Ezekiel. Pero hahayaan lang ba niyang magmahal ito ng iba ngayong bumalik sila sa buhay ng isa't isa? Ano bang pumipigil sa iyo kung sakaling makipagbalikan sa kanya? Tanong ni Shari na makitang malalim na pag-iisip. I don't know. Masakit ang pinagdaanan ko noong mga panahong iyon dahil ibinigay ko lahat sa kanya. Sa tingin mo, hindi mo pa rin siya mapapatawad? Sa tingin ko napatawad ko na, but to trust him again is another story. Hindi ni Ezekiel nababanggit na ikakasal na siya o kung ano ang dahilan ng mga kinikilos niya. Mahirap ngang kalagayan mo. If he still love you, he wouldn't allow himself to marry anyone. Sa akin niya ipinangako yung dati, Shari. Sige, nandun na ako. Yung umalis at nang iwan sa kanya, but I am here now. Bakit magpapakasal pa rin siya sa iba? Hay, hindi ko alam sa inyong dalawa. Halata namang mahal niyo pang isa't isa. Nailing na wika ni Shari. Inayos ni Hana ang nakatambak na papeles sa mesa niya para maalis sa isip niya si Ezekiel. Dahil halos alas 11 na siyang dumating ay alas 2 niya ibinalak kumain para mabawasan tambak na trabaho sa mesa niya. Wala pang alas 2 ay may dumating namang pizza delivery para sa kanila ni Shari. Hindi pa raw po kayo kumakain, sabi ni Zer. Wika ni isang staff na nagdala, hindi niya alam kung saan departamento galing. Susundin daw po niya kayo ng alas 6. Bakit? Nasaan ba siya? Nagtatakang tanong ni Hana kung paano nito na lamang hindi pa siya kumakain. May meeting daw po sa labas pero babalik raw po siya ng alas 6. Sige, salamat. Kuha ka na rin kuya, hindi namin kayang ubusin tong dalawa ni Shari. Dahil nahiya pang lalaki siya na nagbigay ng 4 na slice dito. Wala na talaga akong masabi. Bakit ba ako kinikilig? Natatawang wika nitong kumuha na rin ng slice ng pizza. Sana ikaw na lang din ang nasa kalagayan ko, Shari. Kung ako nasa kalagayan mo, pupuntahan ko na si Ezekiel at itatanong ng harap-harapan kung ano ba talagang damdamin niya sa akin. Na para bang ganun lang kadaling gawin. Bahala nga kayong lumutas ng suliranan ninyong dalawa. Natatawa nitong wika habang panay ang subo ng pagkain. Nainganyo na rin si Hana na kumain dahil nagugutom na rin siya. Pagdating ng alas 6 ay tambak pa rin ang nasa table niya dahil sa mga bagong trabahong dumating naman ngayong umaga. Nagpaalam na si Sharing uuwi ng alas 5 at pinayagan niya na. May kumatok na bahagya sa pinto't mumungad. Ang mukha ni Lucas hindi ni Hana inaasahan. Ang in-expect niya si Ezekiel pero naaalalang hindi nga pala yung kumakatok at basta nalang pumapasok sa opisina niya. Bagamat nadismaya ay ngumiti pa rin siya dito. Napakaganda na yun, napakasipag pa. Papurin ito bago mo po sa receiving chair. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. To ask you out. Hindi ka na nakabalik kahapon. I'm sorry Lucas, pero nakatambak pang trabaho sa table ko. Makapaghihintay ang mga yan bukas. Come on, ilang araw ka pa lang pero masyado mo nang sineseryosong trabaho. Relax and have fun, nakangiting wika nito. 2 buwan lang si Shari dito. I need to learn everything before she leave. Don't worry, I am here to help you and guide you. Wika naman ito. Hindi ko alam na sakop mong mag-train ng superior mo, Lucas. Seryosong wika ni Ezekiel na biglang sumulpot sa silid niya. Just in case, Ezekiel. Pero sa tingin ko'y matututunan niya yon sa loob ng 1 buwan. Depensa nito.
Sige Hana, sa ibang araw na lang. Wika nito sa kanya bago lumabas na silid. I'm glad you turned down the invitation. Hindi ka pa ba tapos? Napatingin ito sa mga papel na nakakalat sa mesa niya. I think you will need an assistant. Umupo ito sa gilid ng mesa niya habang pinapanood siya sa ginagawa. Kaya ko na to Zeke. Tumambak lang naman dahil wala ako kahapon. Dadalas pang pagsama mo sa akin sa mga meetings sana, kaya huwag ka nang tumanggi. Anyway, I still have to do some stuff at my office. Pero hanggang 7:30 ka lang mag-extend. Yes, boss. Wala sa loob ni Hana na nasabi. Agad naman tong napangiti sa sinabi niya, tinaas ang baba niya. Did you really mean that? He said with amusement. Hindi naman ni Hana naintindihan kung para saan ang tanong nito. Because I haven't tried kissing an employee and I wanted to try right now. Halos panas nitong sabi bago pa si Hana tumutol ay nasakop na ni Ezekiel ang mga labi niya. Napapikit siya, tinanggap na lang ang ibinibigay nitong halik na kung gaano katagal ay hindi niya alam. It was like yesterday when he was still hers. Bumitiw to sa paghalik at tila naman siya bumalik sa katinuan. Inayos niya ang upo sa kainayos sa mga papel sa mesang bahagyang nalukot dahil naupuan ni Ezekiel. 7:30 sweetheart, pabulong ni Ezekiel na wikang hindi ni Hana sinagot. Nang makalabas ito ng silid niya, inapasapo siya sa noo. Lagi na lang ba siyang magpapadala sa damdamin niyang indito? Pagkasundo sa kanya na 7:30 ay may tumawag dito habang nasa daan sila pa uwi. At nabilitong sumagot kay iniwas niya ang tingin dito. Narinig niyan tungkol sa kasal ang pinag-usapan ng mga to. Agad umahon ng sakit sa dibdib niyang hindi niya alam kung naitago niya yon. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse at pilit binaling sa ibang atensyon. Marami pang dapat asikasuhin, Maricar. I need you to go home right away. Tila sumang-ayon naman ang kausap nito kaya't binabana nitong telepono. Hindi ni Hana alam kung paano siya nakatagal na kasama ito sa sasakyan at mapanggap na walang epekto sa kanyang sinagot nitong tawag. Tama si Shari, she would regret it in the end if he decided to marry another woman. Pero dahil mukhang desidido naman ito sa pagpapakasal ay kailangan niya na ring tanggapin. Pagdating sa bahay ay nagpanggap si Hana na masakit ang ulo dahil sa dami ng trabaho. Agad naman siyang minanadalhan ni Ezekiel ng gamot at pagkain sa silid niya. Wala si Hanang balak pumasok ng maaga kinabukasan dahil sa hindi mapigilang pag-iyak niya kagabi. Umaasa siyang hindi yan mapapansin ni Ezekiel, kaya't 9 AM na siyang bumangon para hindi ito makasabay sa pagpasok. Naramdaman niya may pumasok sa silid niya kanina pero umalis din kaagad. Pagbangon niya ay narinig niya ang boses ni Nathan na kalaro ng mga katulong. Naulinagan din niya ang maraming taong nag-uusap sa komedor. Hindi siya tumuloy dahil hindi niya kilalang mga taong nandoon. Lumabas siya para magpahangin sa hardin. 5 araw na siya sa mansyon pero lahat na yata ng emosyon ay naramdaman niyang muli sa pagkakalapit nila ni Ezekiel. Hindi na rin mabilang kung ilang beses siyang natatangay sa mga halik nito. Nilapit niya muling sarili sa kapahamakang magdudulot ng sakit sa kanya. Oras na kailangan niya nang iwanan ito ulit. Tila hindi naman siya natuto dahil heto siya at lumalapit na naman sa apoy kahit na mapaso. Hi, are you Ezekiel's girlfriend? Nagulat si Hana na makitang isang magandang babae sa harap niya na tila bagot na bagot. No, kapatid ako ng ina ni Nathan. Umupo ito sa tabi niya habang hawak ang isang kupita ng red wine. I'm Margo Dailan. Pakilala nito. Mga magulang ko kausap nila auntie. Gusto nila akong ipakasal kay Zane. He's married for Pete's sake. Pagalit nitong sabi sa kanilang alak sa bibig. Ayon sa pagkakakwento ni Ezekiel ay may asawa na si Zane at nasa Malaysia ito kasamang halos kasing edad ni Nathan na anak nito. Muling pumasok sa isip ni Hana si Ezekiel at ang babaeng pakakasalan ng sabi ni Shari ay pinagkasundo lang din ng mga magulang. Don't they value the true meaning of marriage anymore? Where's Zane? Tanong niya dito. He left. Hindi mo ba narinig ang pagharurot niya ng sasakyan? Umiling si Hana. Do you want to be a model? Pagagawan ka ng mga modeling agencies, alam mo ba yon? Muli siyang umiling at kumiti. Hindi ko yata linya yon. Hindi ako sanay na pinagtitinginan ng maraming tao. Oh come on, sa umpisa lang yon. You'll make a lot of money with your asset and you'll meet a lot of handsome men. She winked at her. Hindi ko naman hinahabol na makakilala ng mga gwapong lalaki. But I will think about it. Ngumiti si Hana rito. Kumuha naman ito ng calling card sa pouch na dala at inabot sa kanya. In case you change your mind. Thanks. Why don't you join them inside? They bore me. Tipin ito sagot na nadismaya nang makitang wala ng laman ng data nitong kopita. Bakit hindi ka tumutol? Besides, you're a lot younger than Zane.
Oh wait, till you hear their love story with his wife. Si Lina's barely 20 when she married Zane. Nakita ni Hannah ang lumabas ng mga magulang nito kaya tumayo na rin si Margarita at nagpaalam sa kanya. Thanks for the time. Kahit paano nakalma ko, wika nito. Call me. Lumakad na ito sa pasilyo at pinuntahan ng sasakyan. Nagulat naman si Hannah nang makitang papalapit si Ezekiel sa kinaroonan niya. What is this? Kinuha nitong papel sa kamay niya at binasa. Tinanong niya kung gusto ko raw maging model. And I said no, hindi yung kasama sa mga plano ko. Good, kamusta ang pakiramdam mo? Masuyo ni Ezekiel na tanong. Okay na, hindi ka ba papasok? Tanong ni Hannah na makitang nakapambahay na suot lang ito. No, gusto ko na munang malaman ang kalagayan mo. Pumasok ako sa lead mo kanina pero tulog ka pa. At ngayon din ang schedule ni Nathan sa doktor para masuri ang kalagayan niya. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Hannah. Kung sa kapakanan ni Nathan lang naman ay kaya niyang isang tabi ang damdamin. Oo naman, pumasok na tayo sa bahay na makakain ka na ng almusal. Hinawakan ni Ezekiel ang kamay niya pero kagad niyang binawi. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.